pinakamainam na palakpak sa Panginoon. Umaawi, nagpupuri, nagdiriwang ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Lumalapit sa presensya mo, nagpupugad ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Come on, sa lahat ng oras, sa lahat ng oras, sa bawat araw, pinupuri at sinasamba. Come on, nawiman natin ang Panginoon. Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Si Yahweh ang ating Diyos. Come on! Patuloy nating deklarahan na siya ay Diyos sa tagapagligtas. Maawi, nagpupuri, nagdiriwang ang lahat. Papuri kay Yahweh. Come on! Yahweh, Yahweh. Tayo lumalapit sa kanyang presensya. Presensya mo, nagpupugad ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Awitin natin sa lahat ng oras, sa lahat ng oras, sa bawat araw. Pinupuri at sinasamba. Pinupuri at sinasamba. Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Si Yahweh ang ating Diyos. Hallelujah! Patuloy na hindi siya nagbabago sa ating mga buhay. Umaawi, nagpupuri, nagdiriwang ang lahat. Papuri kay Yahweh! Sigaw mo! Yahweh, Yahweh. Lumalapit sa presensya mo, nagpupugad ang lahat. Papuri kay Yahweh. Sayaw malakas sa tinig! Yahweh, sa lahat ng oras, sa bawat araw, pinupuri at sinasamba. Conscious to sing! Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Si Yahweh ang ating Diyos. Hallelujah! Hindi siya nagbabago kailanman, hindi niya tayo iiwan, hindi pababayaan. Amen! Hallelujah! Deklarahan natin ang pagpapalang ibinibuhos ng Panginoon. Hallelujah! Sabay-sabay nating awitin. Pagpapala'y bumubuhos na. Yahweh, Yahweh, sa ngalan niya'y may kagalingan. Yahweh, Yahweh, sa Kanya'y may tagumpay. Yahweh, Yahweh, sigaw ng lahat ng nilalang. Yahweh, Yahweh, pagpapala'y bumubuhos na. Yahweh,
tapat kailanman, hindi nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Si Yahweh ang ating Diyos. Hallelujah! Siya ang tunay na Diyos. Si Yahweh ang ating Diyos. Naman, sigaw natin! Si Yahweh ang ating Diyos. Hallelujah! Siya ang tunay na Diyos. Ang Diyos na buhay. Ang Diyos na tagapagligtas. Ang Diyos at Hari ng mga hari. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Salamat sa iyong presensya. Patuloy ka naming aawitan. Dadakilain, Panginoon, ang iyong pangalan. Pupurihin, sasambahin, hanggang sa iyong muling pagbabalik. Hallelujah. Hallelujah.
Sige po, manatili tayong nakatayo. Tayo po ay manalangin. Hallelujah. Thank you, Lord. We bless your name, O God. We worship your name, O Jesus. Hallelujah to the King. Sambahin ang ngalan mo, Ama. Sambahin ang ngalan mo, Ama, dito sa lupa para nang sa langit. Salamat, Panginoon. Muli kami nagkatipon, Panginoon, sa lugar na to upang minsan pa, Panginoon, masamba ka, mapurihan ka, Panginoon, sa buhay ng bawat isa sa amin. At naniniwala po kami, Panginoon, na kasama ka namin sa lugar na to. The kingdom of heaven, Lord, is at hand. The shalom of God, Lord God, is in this place, O Jesus. Ang iyong mga anghel, Panginoon, ay kasama namin, Panginoon, sa lugar na to. Naniniwala po kami at nananampalataya, Panginoon, gagalaw ka, kikilos ka sa buhay ng bawat isa sa amin and even, Panginoon, sa lahat po ng aming mga manonood sa oras na to. Katukin mo, Panginoon, ang puso ng bawat isa, Ama. At anuman, O Diyos, ang mga sitwasyon, anuman mga pinagdadaanan sa buhay, dinideklara po namin through your word, O God. Sa pamamagitan ng iyong mga salita, O Diyos, na maririnig nila sa gabing ito, magsisilbi ito pong kalakasan, Panginoon, sa kanilang espiritual na kalalagayan. Maging, Panginoon, sa aming kaloob, sa oras na to, patuloy kami nagpapasalamat, O Diyos, sa lahat, Panginoon, ng mga pagpapala na walang humpay, na patuloy na ipinagkakaloob mo sa bawat isa sa amin. Maraming salamat, Ama. We give you all the glory, all the honor and praises in Jesus' name. Amen and amen. Thank you, Lord. Sige po, tayo ay makakaupo na. Isang mabiyayang gabi po sa bawat isa sa atin. Amen. So, naniniwala po ako na bagamat pagpabago-bago ang panahon, naniniwala po ako ang ating pananampalataya ay hindi nababago. Tama po ba? Amen po. So, patuloy natin sa oras na to, pagbulay-bulayin ang salita ng Panginoon at naniniwala po ako na ang mga salitang maririnig natin sa gabing ito ay magsisilbing kanlungan, kalakasan po ng bawat isa sa atin. Amen. So sige po, tayo ay magsisimula na sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. So ang ating pong pag-aaralan ngayon, ito po ay aking pinamagatang In Times of Refinement. Okay? Pag sinabi po nating refinement, ibig po sabihin yan ay pagpapadalisay. Amen po ba? Okay. In times of refinement. Wait lang po. Okay. Ayan. Naniniwala po ako na ang bawat isa sa atin na nandito and even sa lahat po ng aming mga viewers na nanonood, nakakarinig sa oras na to, naniniwala ako, lalo na po sa panahon nating ito, talagang bawat isa sa atin, alam ko po, may kani-kaniyang mga social media or social accounts. Amen po, ang bawat isa. Tama po ba? Ano yung mga social accounts na kung saan marami tayong naririnig, maraming mga news, at alam ko po sa panahon na to, madalang na lang. Ang alam ko nanonood ng TV, ng mga balita. Tama po ba? Ngayon, kung gusto mo ng update sa mga balita patungkol sa nangyayari sa loob at labas ng bansa and even sa global, so makikita po natin yan sa mga social media. Tama po ba? Mananiniwala ako, bawat isa sa atin may mga social accounts, social media, like Instagram, FB, TikTok. Wala po akong TikTok. Amen? So, maraming iba't ibang makikitang report about sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Tama po ba? Maraming mga ina-update tayo, kung ano yung nangyayari, kung ano yung mga babantayan natin, At marami din, na tayong naririnig, patungkol, yung pagbabalik nga ng ating Panginoon o yung paghuhukom. Tama po ba? At meron pong mga balita, ito po ay balita, po. So ibig sabihin ng balita, walang kasiguraduhan kung ito ay totoo, po. Merong mga balita, sa party po, ng isang bansa na ang nangyari po dahil po merong mga lumalabas nga po, na talagang merong silang nailabas about sa date, even sa month po ng pagbabalik ng Panginoon. Tama po ba? At meron po doon na na-interview nila na meron na po
sa isang parte ng isang country na pinagbebenta po, no, yung kanilang mga ari-arian, sasakyan, bahay, no po, pinagbebenta po nila yan. At ang sabi nila, no, meron po silang specific na date na kung saan, no po, na darating ang Panginoon. Tama po ba? So now, ang sabi dito, no, may mga bagay, no, sabi dito na mga balita na kuro-kuro na malapit na ang araw ng paghuhukom. Kapag narinig mo ang mga aral na ito, example, nasa FB ka, doon sa newsfeed mo, and then, di ba, minsan, di ba, merong dumadaan, no, sa ating mga accounts, no, patungkol nga sa pagbabalik ng Panginoon. Ang sabi dito, kapag naririnig mo ang mga aral na ito, ano ang mga bagay na naiisip mo? No? At totoo bang meron na specific date ang kanyang muling pagbabalik? Katulad nung sinabi nga sa isang balita about doon sa nangyari na pinagbebenta yung kanilang mga ari-arian, pinagbenta, no, yung kanilang bahay at yung mga sasakyan. Now ang tanong, no, maraming katanungan sa bawat isa sa atin na kasi meron silang inilabas na specific date at month, no? Actually 2025 no? So meron po silang specific na mga date na inilabas. So now, ang sabi dito, ang tanong dito, ito daw po ba ay may katotohanan? Sabi dito, ano ba ang katotohanan, no, about doon sa specific date, no, ng pagbabalik muli ng Panginoon? At ito po ba ay nasa Biblia po, no? So basahin po natin in 2 Peter chapter 3, 10 to 15. Okay. Sabi dito, okay, basahin natin. Ngunit ang araw ng Panginoon ay darating tulad ng magnanakaw. So, ibig sabihin po, ang pagdating ng Panginoon ay parang magnanakaw. Ang sabi ng Biblia, even the angels, no, ay hindi po nila alam kung kailan yon. Amen po ba? So, walang specific na date. So, doon pa lamang po, amen. So, makikita na natin na, okay na po ang mag-ano dyan, okay? Ngunit ang araw ng Panginoon ay darating tulad ng isang magnanakaw. Sa araw na iyon, ang kalangitan ay biglang mawawala kasabay ng isang malakas na ugong. Matutupok ang araw, buwan at mga bituin. Ang mundo at ang lahat ng bagay na narito ay mawawala. At dahil ganito ang magiging wakas, ang lahat ng bagay, mamuhay kayo ng may. So ang sabi dito, ang pagdating daw ng Panginoon ay parang magnanakaw, no? At katulad ng sinabi ko kanina, even ang mga anghel na kasama ng Diyos ay hindi alam kung kailan, no, ang muling pagbabalik ng Panginoon. Okay, so meron pong mga palatandaan na sinasabi po, itong sinasabi po ng account ni Peter, ni Pedro. Now, ang sabi dito, at dahil ganito ang magiging wakas, ang lahat ng bagay, no? Meron pong sinasabi dito na reminder, no po? Sabi dito, mamuhay kayo ng may kabanalan at sikapin ninyong maging makadiyos. Habang tayo po ay naghihintay sa muling pagbabalik ng Panginoon, so ang sabi po ng account ni Peter, no, kailangan daw po, ang sabi dito, no, ay mamuhay po tayo ng may kabanalan at ang sabi dito, at sikapin natin maging makadiyos. Amen po ba? Now, ang sabi dito, 12, habang hinihintay nyo ang araw ng Diyos, magsikap kayong mabuti upang dumating agad ang araw ng kalangitan ay matutupok at ang mga bagay na naroroon ay matutunaw sa matinding init. Next verse, 13. Subalit ayon sa pangako ng Diyos, naghihintay tayo ng bagong langit at ng bagong lupa na paghaharian ng katuwiran. Amen po, tayo po, kasama na po tayo dyan. No? Then sabi dito, 14, kaya nga mga minamahal, habang, hallelujah, sabi dito, habang, no?
naghihintay tayo, sikapin ninyong kayo'y, sabi dito, madatnang namumuhay ng mapayapa. Walang, sabi dito, walang dungis at walang kapintasan. Amen po ba? Isipin ninyo kayong, kaya nagtitimpi ang Panginoon ay upang bigyan kayo. Hallelujah! Nagtitimpi pa si Lord. Amen. Bigyan pa kayo ng pagkakataong maligtas. Wow, glory to God. Hallelujah to the King. Iyan ang isinulat sa inyo ng kapatid nating si Pablo. Taglay ang karunungang kaloob sa kanya ng Diyos. So malino po yung sinasabi dyan. Tama po ba? Na ang sabi, so wala pong nakakaalam sa muling pagbabalik ng Panginoon. Walang specific date. Ang sinasabi po ng salita ng Diyos, ang account na yan ay darating siya na parang magnanakaw. Tama po ba? And now, ang sabi po dito, no, habang hinihintay po natin, no, yung mga signs and wonders, no, mga nakikita na po natin, no, huwag po tayong matakot. At yan po ay propesiya, yan po talaga ay mangyayari. Now, habang pong nangyayari yung mga bagay na yan sa paligid natin, ito po ang sinasabi po ni Pedro, na kailangan natin ayusin yung ating mga sarili. Tama po ba? Ang sabi dito, siguraduhin daw natin na tayo ay malapit sa Diyos. Lahat nga po ng malapit sa Diyos, ito magsabi ng praise God. Amen. Ang sabi dito, doon sa pinakahuling verse, nagtitimpi pa ang Panginoon. Amen. Punong-puno ng kahabagan at patience si Lord. Why? Because binibigyan pa niya tayo ng pagkakataon na mapabago ang buhay natin upang sa kanyang muling pagbabalik ay na tayo po lahat ay maliligtas. Amen po ba? Now, ang sabi dito, ito ang malinaw na paalala ni Pedro sa bawat isa sa atin, no, ng Panginoon, na habang tayo ay naghihintay, maging laging handa sa lahat ng pagkakataon. Amen po ba? Amen po ba? So habang hinihintay natin ang Panginoon, so kailangan natin, no, tayo po, no, ay talagang lumapit sa presensya ng Diyos, no? Sabi dito, lumapit ng may kabal at ang sabi doon, no, lumakad tayo ng sabi dito, na may katuwiran. Amen po ba? Malinis na puso. Lahat ng mga may malinis na puso dito, magsabi ng praise God. At sabi dito, habang hinihintay natin ang lahat ng ito, ang sabi dito, kailangan daw pong maging handa ang bawat isa sa lahat ng pagkakataon ng ating mga buhay. Siguraduhin natin, everyday ng buhay natin ay meron tayong communication sa Panginoon. Tayo po mismo ay magbababad sa presensya ng Panginoon. Amen po ba? Yun po ang tagubilin po ni Pedro. Amen po ba na kailangan malapit tayo sa Diyos? Amen po ba? Nandyan po ba tayo? In Zechariah chapter 13 verse 9, ito po yung ating teksto. Ang sabi po dito, 13:9. Sabi dito, ang mga ito'y pararaanin ko sa apoy upang dalisayin, tulad ng pagdalisay sa pilak at ginto. Tatawag sila sa akin at akin namang diringgin. Wow, thank you Lord. Habang tayo po ay nire-refine natin yung ating mga sarili sa presensya ng Panginoon, sa ating paglakad araw-araw, ang sabi ni Lord, ito yung guarantee na binigay ni Lord. Lahat ng ating mga ginagawang pagtawag sa kanyang pangalan ay diringgin niya. Amen po ba? Sabi dito, no? Tatawag sila sa akin. No? Lahat nga daw po na tumatawag sa Panginoon ay kanyang pakikinggan. Amen. Sabi dito, ay akin namang diringgin. Sasabihin kung sila ang aking bayan. Wow, thank you Lord. Sila ang aking mga anak. Amen po ba? Sila ang aking bayan. Sasabihin naman nilang ako ang kanilang Diyos. Glory to God. Hallelujah to the King. Amen po ba? Amen. Ang sabi dito, ano bang ibig sabihin pag narinig natin yung refinement? Amen. Sabi ko kanina sa Tagalog, pagpapadalisay. Amen. So, ang gusto ng Panginoon, sabi ni Pedro kanina, na habang hinihintay natin ang muling pagbabalik ng Panginoon, kailangan yung intimacy.
intimate relationship with the Lord. Talaga pong napakalapit po natin. Napakalapit ng ating relasyon sa Panginoon. Naniniwala po ako at habang tayo ay malapit sa yung relasyon natin sa Panginoon, alam niyo po, talagang marirefine ang bawat isa sa atin. Why? Because we will, magiging sensitibo po ang bawat isa sa atin, sa ating paggalaw, sa ating pamumuhay, sa ating pananalita, even in our dreams, sa lahat ng ating mga pangarap. Amen? So, if tayo po ay talagang malapit po sa Panginoon, alam niyo po, lahat ng bagay ay nagiging maayos po. Amen po ba? And sabi dito, pag narinig natin yung refinement, ano bang ibig sabihin? What is refinement? The process of removing impurities, ang sabi dito, or unwanted elements from a substance. Amen po ba? So, ito pala yung gustong gawin ng Panginoon. Amen po ba? Na lahat ng mga karumihan natin. Amen po ba? Lahat ng mga karumihan natin, ang gusto ng Panginoon every now and then. Amen po ba? Ay ito po talagang dinadalisay po ng Panginoon. Ang sekreto lang po dito, pag gusto nating ipadalisay, anuman yung laman ng ating mga puso, so kailangan po, we have a proper time to the Lord. Amen po ba? May tamang oras tayo sa Panginoon. Ang tanong ngayon, ano ba meron ba tayong tamang oras sa Panginoon? In prayer, meditating thy word. Amen po ba? So ang sabi dito, ang refinement po, ang sabi dito, ay bumubuo siya. Inaalis niya yung mga karumihan natin. Amen po ba? At makikita po na habang tinatanggal yung mga impurities, talagang parang dinadalisay ka katulad ng ginto. Alam niyo po ba yung ginto? Ang ginto po, amen, kapag po yan ay nilinis mo, kung kailan mo nililinis, lalo siyang talagang, keng Tagalog, lalo yung kikintab kulay, luluwalyay tang talagang panga-gold na. Amen? Tinatanggal, At ang sabi dito, ang gold po, di po ba, yan po ay sinasala, inilalagay po sa apoy. Amen po? At sisiguraduhin kapag po yan ay inilagay doon sa apoy, talaga pong mainit na mainit. Amen po? So, ganun po yung gusto ng Panginoon. Amen? Yung init na init ka sa presensya ng Panginoon. Init na init ka sa paglilingkod sa Panginoon. Init na init ka sa relasyon mo sa Panginoon. Amen po ba? Amen po ba? Upang, anytime na dumating ang Panginoon, hindi ka nagdo-double mind kung ikaw ba ay makakasama o hindi. Amen? Alam niyo po ba yung mga taong may fear sa pagbabalik ng Panginoon? Yung mga taong hindi handa. Andyan ba tayo? Pero kung ikaw handa na, sabi ko nga, siya pala, pag dumating na si Lord, makikita ko na si Pastor Freddy. Opo, dumarating po ako sa magkakataong ganun. Hindi ka ba ma-excite na makikita mo ulit? So, alam niyo yun, habang hinihintay natin ng Panginoon, we need to refine ourselves in the presence of God. Amen po ba? Amen po ba? Bilang bahagi ng katawan ni Kristo, tayo ang kinatawan upang maisakatuparan ang sinasabi ni Propeta Zacarias na panatilihin natin ang pagiging malinis sa ating pamumuhay araw-araw. Yan po ang sinasabi po ni Propeta Zacarias. Amen po ba? Amen po ba? Now, ang sabi dito, may mga Bible characters sa Biblia na nakaranas ng refinement. Are you ready? Refinement ng Diyos. Okay, number 1. Sa Daniel chapter 1, 3-7. Sige, kung meron po tayong mga Bible, open po natin ang buhay po ni Daniel. Makikita po natin dyan, sa Daniel chapter 1, 3-7, ang pagpili po kina Daniel, Shadrach, Meshach, and Abednego. Makikita po natin dyan na kung papaano, basahin po natin sa 3-7, iniutos ng hari kay Aspenas, pinuno ng kanyang mga tauhan na pumili ilang Israelita kabilang sa angkan ng mga hari at ilan sa angkan ng mga maharlika. Ang pipiliin nila ay yaong kabataan, walang kapansanan, makisig, matalino, madaling turuan. So ito po ay sina Daniel, At ang sabi dito,
No, makikita po natin dito sa account na to up to 7. Meron po kasing pangyayari dito, talagang na-refine sila. No po, at napakapalad po ng mga ito sa dinami-dami ng mga kabataan, napipiliin nila sila pong 4, no, ang na-qualified po. Ang purpose po dito para po mag-serve, no, sa palasyo, sa hari. Nandyan po ba tayo? Now, ang sabi dito, no, at habang pong sila, no, ay talagang tinitrain po, makikita po natin dyan, no, ang sabi dito, 3 taon po silang ititrain. Nandyan po ba tayo? Tuturuan kung paano maglingkod, no, sa palasyo and even sa hari. Kaya ang sabi dito, nandyan yung mga pangalan. At doon sa mga pangalan na yun, alam niyo po, pinalitan nga po yung mga pangalan nila eh. No po, ang sabi dito, kabilang sa mga ito ay sina Daniel, Ananias, Misael, Azarias, na pawang kabilang sa lipi ni Huda. Ang pangalan nila ay pinalitan. Pemalit daw po lagyo, no? Sabi dito, ang pangalang Kaldeo, sabi dito, si Daniel ay si Beltazar, Sadrach, si Ananias, Meshach, si Misael, at Abednego, si Azarias. Amen po ba? So makikita po natin dyan, no? Hindi po basta-basta yung pinagdaanan nitong 4 na to. Sa dinami-dami, katulad sa dinami-dami ng mga kabataan, no, na talagang pinili nila, no? So sila po ang naging nagkaroon ng ang tawag doon na qualified po doon, no, sa pagpili sa kanila. And after that, sa verse 8 po to 16, makikita na po natin dyan yung requirement. No po? Hindi pa po natatapos dyan. Nasubok po dito. No? Meron pong sitwasyon dito, no, na nagkaroon po sila, no, ang sabi dito, no, sa verse 8 to 16, no, ang sabi dito, no, ngunit ipinasya ni Daniel na huwag tikman lamang ang pagkain at alak na bigay ng hari upang hindi siya makakain ng mga bagay na marumi ayon sa kautusan. Kaya pinakiusap niya kay Aspenas na huwag silang pakainin yon. Nilooban ng Diyos na siya'y makalugdan at pagbigyan nito. Ngunit sinabi niya kay Daniel, natatakot lamang ako sa gawin na aking mahal na hari kapag nakita niyang mas mahina kesa ibang kasing gulang ninyo. No? So dito po, makikita natin dito na kung papaano po, no, talagang yung refinement po, bago po talagang nadeklara po na maging lingkod po ng palasyo sina Daniel, may mga pagkakataon po ditong kinonfess si Daniel, no, na inofferan po ng pagkain pero ayaw po niyang kumain. Meron pong sinabi dito, no, ang sabi, no, hayaan niyo muna kami. Sabi ni Daniel, kung pwede. Sabi ni Daniel, na wag kaming kakain ng 10 araw. Nung una, ayaw po, no, yung mga nagtuturo sa kanila. Pero at the end of the story, no, napapayag din po nila na hindi kakain sina Daniel, silang 4. And then, ang sabi dito, doon po sa Daniel chapter 8:16, no, makikita natin diyan start day requirement. Si nanay, no, ni na Daniel ang kanilang mga sarili sa pamamagitan ng ilang araw na hindi pagkain. Nagkaroon po sila ng prayer and fasting. Amen po. Nandyan po ba tayo? And ang sabi dito, at naniniwala po ba kayo, katulad ng lagi kong sinasabi, habang tayo po ay lumuluhod, nananalangin po sa Panginoon, nadideklara, alam niyo po na may nangyayari po sa ating mga panalangin. Nandyan po ba tayo? Naniniwala po ba kayo na meron pong nangyayari sa ating mga panalangin? Now, ang sabi dito sa Daniel chapter 1:17, pagkaraan ng 10 araw ng kanilang pananalangin, no, ang sabi dito, nagkaroon po, no, ng pang-unawa, no, si Daniel. At napatunayan po dito, no, ang sabi, kasi ayaw nila, ang gusto na po ng mga nagtitrain sa kanila, napakainin sila. Sabi niya na po, magkasakit kayo. And sabi ni Daniel, hindi kami kakain. Sabi ni Daniel. Now, ang nangyari po, hindi po sila kumain at nakita po, pinatunayan ni Daniel na yung ginawa nilang prayer and fasting ay walang anumang sakit na dumapo sa kanila. Amen po ba? So, ibig sabihin, when we are in prayer, amen, ang langit po ay bukas sa bawat isa sa atin. Amen po ba? Pinapakinggan ng Diyos ang bawat panalangin ng matutuwid. Sino po yung mga matutuwid dito? Magsabi ng amen. Amen. At naniniwala po ako, no, bawat isa sa atin, no, sina Shadrach, Meshach, Abednego, and even Daniel, amen, nakaranas po ng refinement ng Diyos.
Amen. Alam niyo po bakit ipinaranas ng Diyos kina Daniel ito? Dahil meron po silang laban na haharapin. Amen. Nandyan po ba tayo? Meron po silang laban na haharapin. Kaya nga po, doon pa lang makikita natin na kung paano silang nire-refine ng Diyos, hinihahanda no, sa malaking battle na kakaharapin no, nitong mga lingkod na to. Amen po ba? At makikita po natin doon sa pamamagitan ng panalangin at pag-aayuno, nagkaroon po ng karunungan si Daniel para mag-interpret ng mga panalangin. Nandyan po ba tayo? Nandyan po ba tayo? At naniniwala ako, kapag tayo po, no, talagang nandoon po tayo sa refinement ng Panginoon, makikita po natin, no, talagang bibigyan po tayo no, ng talagang kaunawaan, ng wisdom, ng katalinuhan ng Diyos sa lahat po ng ating mga hakbang, sa lahat po ng ating gagawin, pagpaplano sa buhay, pagpaplano sa ministry, pagpaplano doon sa mga bagay-bagay na gusto nating gawin. Amen po ba? Ang lahat ng bagay po ay nagiging madali because kinukonsulta po natin ang lahat ng ating ginagawa sa Panginoon. Nandyan po ba tayo? No? So ang sabi dito, isa pa, no, binigyan siya ng katalinuhan ng Diyos at hindi po natatapos doon. Binigyan siya ng Diyos ng talino, ng isang regalo to interpret the dreams ng hari. Tama po ba? Now, kanina, merong prayer and fast, no? Merong nangyayari. Meron po bang nangyayari? Pag tayo ay nananalangin, pag tayo ay nagdideklara, may nangyayari po ba? Amen. O ito, no? Kapag tayo po, no, tayo po ay nagiging tahimik po, amen, sa ating mga buhay. Sabihin sa atin po, SF. Amen. Kailangan matutuhan po natin magdeklara. Tama po ba? Number 2. Okay. Nagkaroon ng wisdom, na-train na po sila. Number 2, ang sabi dito, ang laban sa gitna ng pugon, paghamon sa kanilang paniniwala at pananampalataya. Nang may paninindigan, makikita po natin dyan, no, sina Daniel, no, sabi dito, no compromising about their beliefs. Amen po ba? Now, tingnan natin po sa Daniel chapter 3, 16 to 18. Okay. 16 to 18. Sinabi, makikita na po natin dyan, dahil nga po, may mga marites, no? Kita natin in chapter 8, may mga sumbong, may mga sulsol, may mga marites, merong mga inggitero at inggitera. Amen. Dito po sa mga lingkod ng Diyos. Gumawa po sila ng pamamaraan upang maparusahan itong mga lingkod ng Diyos. Nandyan po ba tayo? At ang sabi dito po sa verse 8, makikita po natin yung marites na si Caldeo. Amen po po. Dahil sa inggit, dahil nga po, nabigyan na po. No, ang sabi ng Bible doon sa 3, no, sa chapter 3, makikita po natin dyan na nagkaroon na po, no, ng pagkakataon po na mag-serve na po itong 4 na to na napili ng hari, sina Shadrach, Meshach at Abednego. So na po, makikita natin dyan, no, sila po ay ginawang tagapamahala sa palasyo. Siyempre po, di po ba, kahit naman po sa ang lugar, even sa trabaho, even sa pag-aaral, pag alam ng mga kaklase mo na may dunong ka, ba, sa school, pag alam niya na medyo makaintindi ka, no, yung nakakaintindi ka sa pag-aaral o kaya favorite na kang teacher. So sa ayaw mo sa gusto, may ibang mga kaklase na yung mga ganon. Tama ba? O kaya naman sa office, kaya naman na-promote dyan kasi di ba? So parang sa palasyo, parang ganon din. No? So ang nangyari dito, no, dito po sa pagkakataon na to, no, ang sabi dito, no, gumawa po ng rebulto. Andyan po yan, no? Gumawa ng rebulto. So ang sabi doon, kung sino ang hindi sasamba doon sa rebulto na yon, ay ang sabi dito, parurusahan. Tama po ba? Now po, ang nangyari dito, kaya po binigyan ko sa number 2, no, di po sila nakipag-compromise. No compromising about their beliefs. No po, hindi sila nakipag-compromise. Kaya nga po sa 16 and 18, ito po ang tugon, no, ni Shadrach, Meshach and Abednego. Ang sabi dito, doon muna sa 15, iniutos ko sa inyong sumamba kayo sa pinagawa kong rebulto, sa sandaling marinig ninyo ang tunog ng mga instrumento. Kung hindi, ipahagis ko kayo sa naglalagablab na pugon. Tingnan ko lang kung may Diyos na magliligtas sa inyo.
Now, ano po yung tugon? Kaya nga sabi ko, wala pong lugar yung compromising sa buhay po nila. Tama po ba? And ang sabi dito, sa 16, sinabi ni na Shadrach, Meshach at Abednego, mahal na hari, wala po kaming itututol sa inyo tungkol sa mga bagay na to. Kung ano man ang gusto ninyong gawin, ang sabi ng tatlo, sa amin, wala po kaming tutol. No? Inakbag na lang yung bangin, nila pa tumutol. Iuhulog na sila sa pugon. No? Ang sabi dito, kung ano man ang gusto ninyong gawin, ang sabi dito, gawin nyo na. Wala po kaming tutol sa mga bagay na to. 17, gawin ninyo kung iyan ang gusto ninyo. Wow. No? Tayo kaya. Sabi dito, gawin ninyo kung iyan ang gusto ninyo, ang Diyos na aming pinaglilingkuran ang magliligtas sa amin sa pugong iyon. At inyong kapangyarihan, at sa inyong kapangyarihan, kung hindi man niya gawin ito, hindi pa rin kami sasamba. Sabi doon, protektahan man kami o hindi ng Diyos namin, hindi kami sasamba sa rebultong yon. Amen po ba? Amen po ba? There's a refinement here. Ano yung refinement? Hindi po sila nakipag-compromise. Amen? No compromising. Hindi sila nakipag-compromise sa kanilang paniniwala at pananampalataya. Amen? Tanong ko po, bakit ganun na lang yung kanilang pundasyon? Bakit ganito yung kanilang tinatayuan sa kanilang paniniwala sa Diyos? Bakit po kaya? Sa palagay ninyo, bakit? Amen? Bakit ganun na lang? Kasi buhay na po yung kapalit dito. Amen po ba? Buhay, kamatayan po ang kapalit dito ha. Pero yung stand nila, talagang napakatindi. At eto pa, hari po ang kaharap nila. Ano sabi niya? Gawin, bahala na kayo kung ano yung gusto ninyong gawin. Amen? Pero ang sabi niya dito, pero kami sabi niya, eto pa yung gusto niya, puprotektahan man kami o hindi ng Diyos, hindi pa rin kami sasamba sa rebultong yan. Amen? So makikita po natin dito, yung stand po nila, hindi po sila nakipag-compromise. Amen po ba? Compromising, amen, madalas nakikipag-compromise po tayo, lalo na po kung pleasure po sa ating mga flesh. Tama po ba? Madalas nako-compromise po si Lord. Ay Lord, naiintindihan mo naman. No? Naiintindihan mo naman, Lord. No? Kasi anak mo ko. No? Even though na alam natin na mali yung bagay na gagawin natin. At iniisip natin lagi na naiintindihan naman ni Lord. Now, dito po sa verse na to, no? Buhay po, no? Ang nakatunghay po sa kanila. No? Pero ang sabi dito, yung stand nila, no? Kahit anong mangyari, hindi pa rin kami sasamba. Sa rebultong pinagawa mo, ang sabi niya sa hari. Now, sila po ay naka-under po sa hari. Pero yung stand po nila, parang normal lang sa pag-uusap, no? Na kapwa-tao nila, no? Ang kausap po nila, hari. Nandyan po ba tayo? Amen. Tayo po. Amen. Ilang beses na po ba nating na-compromise yung ating relasyon sa Panginoon? Ilang beses na po bang na-compromise yung ating belief sa Panginoon? Ilang beses na bang na-compromise yung pananampalataya natin sa Panginoon? It's about time, church. No? It's about time to refine ourselves in the presence of God. Kailangan every now and then, no po, siguraduhin natin. Sabihin mo sa katabi, no compromising. Amen. Huwag nating i-compromise ang katotohanan about po sa Panginoon. Amen po ba? Nandyan po ba tayo? Stand po natin yung nararapat para kay Lord. Amen po ba? And God will make a way for that. Amen po ba? Kaya nga yung binasa natin kanina, yung patience ni Lord. Amen. Every now and then, kaya hindi pa siya dumarating kasi nako-compromise, no, yung pagiging Kristiyano mo. Wow, thank you Lord. Amen. Hindi pa dumarating si Lord kasi gusto niya, no? Talagang lahat tayo ay nakatune in sa presence ng Lord. Amen po ba? Nandyan ba tayo? Ang gusto ng Panginoon, yung fire. Amen. Amen po ba? Nandyan ba tayo? Katulad po nitong tatlo na to. Nandyan po ba tayo? Amen. So now tayo po, habang hindi pa bumabalik ang Panginoon, datnan nawa tayo ng Panginoon na naglalagablab. Amen. Katulad ng isang ng ginto at pilak na habang tayo po ay nire-refine
sa fire. Amen. Mas lalong kumikinang. Mas lalo tayong nadadalisay. Amen ba? Amen. Di po ako galit nagpapaliwanag. Ramdam ko po kasi itong mensahe na to. Amen. Amen po ba? Nandyan po ba tayo? Hindi pa dumarating ang Panginoon kasi ayaw ni Lord na i-compromise mo yung buhay na walang hanggan na ibinigay niya sa atin. Nandyan po ba tayo? Hallelujah to the King. Now, ang sabi dito, in Daniel chapter 3:26, nung makita ni Haring Nabucodonosor, amen, nakita niya, amen, ang sabi dito, no, na itong tatlo, ang sabi po, sina Shadrach at Meshach, hinulog po sila doon sa pugon, doon sa urno. Ang sabi ng Biblia, yung init po 7 times. Sino po yung nakakita ng oven? Sino na po yung nakakita ng pugon? Yung mga yung mga, ang tawag doon, yung pag doon sa kay dadas, yung pandesal. Ang sabi ng Bible, 7 beses yung init nun. Amen. At sila po, ang sabi ng Bible, inihagis doon sa urno, doon sa pugon. Then, makikita po natin dyan, pinanood po sila. At ang sabi po, no, nung makita nila, nasilayan po sila, ang sabi ni Nabucodonosor, di ba 3 lang yung naiinagis nyo? Ba't parang 4 sila? At yung isa parang Diyos. Wow! Amen. In the middle of the storm, amen. In the middle of tribulations, amen, kasama natin si Lord. Amen ba? Nandyan ba tayo? Sabi doon, 3 lang yung nahihagis ha. Bakit 4 sila? Ibig sabihin, na habang sinusunog sila, kasama nila si Lord. Amen? Amen po ba? Glory to God. Amen? Ano yung sekreto doon? Huwag lang natin i-compromise si Lord. Amen? Huwag natin i-compromise yung belief natin. Panindigan natin. Amen? Kung ano yung narinig natin. Panindigan natin kung ano yung narinig natin, kung ano yung nabasa natin. Amen? Ang sabi dito, kaya nga merong isang kanta dumaan man ako sa ilog, di ako malulunod. Dumaan man ako sa apoy, di ako masusunog. Oh, ano yan? Kasama natin ang Diyos. Wow, kasama nila ang Diyos. Amen. Hallelujah. Ramdam ko yung presence ni Lord. Amen. Sabi dito, no compromising. Huwag natin i-compromise yung belief natin. Especially yung paniniwala natin. Yung pananampalatayang tinanggap natin sa Panginoon. Ang sabi ni Haring Nabucodonosor, sa 26, si Haring Nabucodonosor ay lumapit sa bunganga ng hurno. Sinabi niya, hali kayo rito. Sabi niya sila, Shadrach, Meshach, and Abednego. Mga lingkod ng, inausalan hikit na to sis to believe Nakita niya Ano sabi niya? Lumapit kayo. Tinawag niya, Shadrach, Meshach, and Abednego. Ano sabi niya? Mga lingkod. Ano pa? Ng kataas-taasang Diyos. Glorify niya ang pangalan ni Lord. Amen? Amen. Why? Because nakita niya. Amen? Kung papaano kumilos yung kapangyarihan ng Diyos sa kanilang mga buhay. Amen po? Nakukuha po ba natin yung mensahe? Amen po ba? Sabi dito, nakita natin, no compromising. Amen? Sa pananalangin po, may nangyayari. Amen? Nandyan po ba tayo? Now, number 3. In Daniel chapter 6:10. Ito po, no? Standing firm with boldness. Ito na po, papasok na po dito si Daniel. Itong account na po na to, again, meron na naman pong ginawa yung hari, no? Ang ginawa naman po niya, ang sinakanina, yung rebulto, now, ang sinabi naman dito, no, kay Daniel naman is walang dapat mananalangin. At ang sabi ng Bible sa account po na to, si Daniel po, everyday, 3 beses po siyang nananalangin. Tayo po ngayon, ilang beses po tayong nananalangin sa loob ng isang araw. Yung totoo nga, pag nag-pray ka ng isang araw, na nakakapagmaragul kang Lord, si Daniel 3, diba? Totoo naman. Yan, diba? Yung isang beses ka lang magpipray, no? Talagang nasa presence ka ng Lord. Tapos, alam mo yon, pagtayo mo sa presence ng Lord, talagang
napakagaan. Isang beses pa lang yan, ha? Eh, sabi ng Bible, si Daniel 3 beses kung manalangin. Now, ano sabi doon? May marites na naman. Ang sabi doon, kung sino man ang makikitang nananalangin, ano sabi doon? Ay kanilang parurusahan. Now, natinag ba si Daniel? Hindi. Ang sabi dito, bagamat no, sa Daniel chapter 6:10, makikita natin ang panalangin ni Daniel ay nagpapayag ng kanyang lalim na ugnayan niya sa Diyos. Naroon yung nirefine siya, truth prayer. No, ang sabi ninyo, nirefine niya ang kanyang sarili sa laban na kanyang haharapin. Meron din po siyang laban na haharapin. Ano po yun? No, makikita po natin dyan, no, nung pong siya ay nakita, no po, nagsumbong yung marites at sinabi, si Daniel po hindi sumusunod. Hindi po sumusunod sa inyo ang sabi ng mga marites, ng mga kawal, no, sa hari. Ano po nangyari? Ganon din po ang nangyari sa kanya. Actually, si Dabdab yata yung dun sa concert, no? Yung concert nating, ano yung Beyond Borders, no? Si Daniel pala nun, si Dabdab. Oo, yun, naalala ko, no? So, ang nangyari po kay Daniel, ano po, kung yung sina Shadrach, Meshach, and Abednego, saan po hinulog? Sa may hurno. Si Daniel po, iba naman yung sa kanya. Siya po ay tinapon sa kulungan ng mga leon. Amen po ba? Now, ang sabi po, no, doon sa kulungan ng mga leon, ang sabi doon, no, hinayagis po doon, at ang sabi ng Bible, ang leon po ay tinikom. No, talagang tawag doon, kinalmante ng Diyos ang leon. Ay man, pag narinig niyo po yung lion, di po ba yung lion is the king of the forest? Tama po ba? No, why? Dahil mabangis po yan, no? Mabangis po yung mga leon. Pero ang sabi ng Bible, nung si Daniel po ay hinulog doon sa lions den, ano po yung ginawa niya? Sabi doon, siya po ay nagpuri, siya ay sumamba at nanalangin. Ang ginawa po ng Diyos doon sa leon ay tikpanik. No po, kinalmante ng Diyos, no? Yung pong leon na nandoon sa lions den. Amen po ba? So makikita po natin na after that, nakita na naman, no? Yung hari, no, nung makita niya si Daniel, ang sabi ng Bible is kahit yung damit niya o even yung kanyang katawan ay wala silang nakitaan na galos. Makikita po natin dyan, pinrotektahan siya ng Diyos. Amen po? Amen po? Pinrotektahan po siya ng Diyos, even though, ang sabi doon, na nasa refinement siya, no? It means, no po, in the darkness ng buhay niya, nakikita ko po paano po sila, no, yung kanilang pag-response po sa Panginoon. Ang nakita ko po sa kanila, talagang they know the Lord. Amen. Kilala po talaga nila si Lord. Naririnig po nila, alam nila yung tinig ng Diyos. They are sensitive to the voice of God. Amen. Why? Because katulad po nitong apat na to, buhay po, no, ang kapalit dito. Amen po po. At nakita po natin paano sila tumayo. Paano po sila tumayo ng may paninindigan at pananampalataya. Amen. At makikita po natin dito how they close to the God. Paano sila talagang close sa Panginoon. Amen po ba? Tayo po pag may pinagdadaanan na sa buhay. Amen po ba? Pag meron na tayong pinagdadaanan, yung bang leon na umaatungal, nagagawa po natin siyang mabait. Amen? O mas lalo siyang, ang tawag doon, mas lalo siyang nagiging mabagsik. Amen? So ang sabi dito, no, bawat isa po sa atin, may mga urno, minsan inilalagay tayo ng Lord doon sa lions and katulad ni Daniel. Paano po tayo mag-response? Kaya nga po yung binasa natin kanina, no po, ang sabi po ni Peter, no, ni Pedro, doon po sa ating unang verse, no po, ang sabi doon, no, unti-unti po tayong nire-refine ng Panginoon. Amen? Kailangan po maging handa ang bawat isa sa atin. No, kung minsan sobrang busy na tayo, amen? We are busy in the kingdom. No, nakakalimutan na natin yung king. Amen? We are busy. No, sa kaharian ng Diyos, busy tayo, Bible study dito, pero nakakaligtaan natin yung relasyon natin sa Panginoon. Saan? In prayer. Saan? Meditating the Word of God. Listen to the voice of God. Amen po ba? Amen. Because
And sometimes, no, talagang nako-compromise po. Nako-compromise po yung ating paniniwala sa Panginoon. Sabihin mo sa katabi mo, huwag ganon. Amen. Kung nakaya po, yung Diyos ni Shadrach, Meshach, and Abednego, ang Diyos ni Daniel at ang Diyos na pinaglilingkuran natin ngayon ay pareho. Amen. So, ngayon po, ano po kaya yung pagkakaiba? Bakit sila po napagtagumpayan nila? Even doon sa mga sensitibong mga bagay, napagtagumpayan po nila, no, yung laban ng buhay na encounter nila. Tayo po ngayon, napagtagumpayan na po ba natin yung mga sitwasyon na pinagdadaanan na sometimes the Lord, no, tinetest po tayo ng Panginoon. Amen. We compromise. Ano ba yung compromising na ginagawa natin? Amen. Yung mga bagay-bagay na hindi dapat sa harapan ng Panginoon. Amen po ba? Nandyan po ba tayo? Lalo na po pag, alam niyo yon, ang Biblia po kasi ay hindi ka, di ba, kapag po tayo nakakilala sa Panginoon, tandaan po natin to, hindi po sasabihin ni Lord na, no, siguro naging Kristiyano kayo, merong mang humawak kayo, meron bang nagsabi niyo, bawal yung ganito, bawal ganyan. No, hindi. Pag po talaga tayo ay talagang na-transform, radically, sabi nga nung Sunday, no po, nababago po yung course ng buhay natin. No po. Even po doon sa minsan susubukan tayo sa maliit, no, na test ni Lord. Amen. Kung tayo po ay padadaig po doon sa testing na yon. At kapag po tayo doon sa maliit na bagay na yan, ay talagang hindi po, ang tawag doon talagang napatianod po tayo. No? Paano pa yung mga ganitong katulad ng naranasan nitong mga tatlo na to. Amen. Kung tayo po sa ngayon, maliliit na bagay pa lang po, no, talaga nako-compromise na natin si Lord. Paano po kung meron pang mga ganitong katitinding mga sitwasyon na pagdadaanan ng bawat isa sa atin? So mas lalo natin maiko-compromise si Lord. Nandyan po ba tayo? Nandyan po ba tayo? Now, ang sabi po dito, sa Daniel chapter 6:16, makikita po natin dyan yung deklarasyon ng faith ni Daniel. Amen? At doon sa Daniel chapter 6, 19 to 24, makikita natin doon yung victory ni Daniel doon sa lions den. Amen po ba? Nandyan po ba tayo? Ang buhay ni Daniel ay isang magandang halimbawa. Magandang halimbawa po ba yung buhay nila? Nina Shadrach, Meshach, and Abednego, and even Daniel. No? Ay isang magandang halimbawa na pwede nating gamitin sa panahon na ating kahinaan. Wow, thank you Lord. Yes Lord, I receive. Amen. Katulad ng buhay ni Daniel, nung tatlo, sabi dito, sa panahon na hapong-hapu ka, sa panahon na discourage ka, sa panahon ng hinang-hina ka, ang sabi dito, alalahanin natin yung mga na-encounter nitong mga lingkod ng Panginoon. Sabi dito, no, gawin nating halimbawa, pwede nating gamitin ang panahon ng ating kahinaan. No, yung mga sitwasyon na pinagdaanan nila, ipinapakita ng ating pag-aaral na walang dapat na ipag-alala kung ikaw mismo ay naka-tune in or naka-refine ka sa presensya ng Diyos. Andyan ba tayo? By believing that God is in control. Amen? Ang Diyos ang may control. Sama po ba? Ano nangyari? Di ba? Sinamahan sila Shadrach at Abednego doon, no? Habang sila ay sinamahan sila ng Diyos. Doon sa lions, anong ginawa ng Diyos, no? Nakikita natin ang tinikom, yung bibig ng leon. Amen po ba? Now, ang sabi dito, because, no, God is in control. Kapag tayo po ay talagang nandoon, no, yung pagdadalisay, nandoon yung tama yung puso natin, naka-tune in tayo lago sa presensya ng Diyos. Alam mo, sabi doon natin mararanasan yung control ng Diyos. Doon na natin nasasabi, Lord, ika nang bahala. Lord, yung ikaw nang mag-control sa lahat. Amen po ba? And sabi dito, by believing that God is in control, even in the ends, sabi dito, ng mundong ginagalawan natin. Sabihin mo sa katabi mo, hold on. Amen. Hawak lang tayo, kapit lang tayo. Kapit lang tayo sa salita ng Diyos. Amen. Saan tayo kakapit? Sa salita ng Panginoon. Kakapit tayo sa Panginoon. Amen. Kakapit tayo dun sa paniniwala at pananampalataya. Amen. Katulad ni Daniel. Amen po ba? And sabi dito, buong tapang harapin. Buong tapang haharapin ang magandang bukas o even ang muling pagbabalik ng Panginoon. Why? Because you are refined already.
you experience the refinement of the Lord in your life. So, wala kang kailangan alalahanin, even sabi dito, even ang bukas, even ang pagbabalik ng Panginoon. Why? Kasi puspos ka eh. Nandyan ba tayo? Amen? Kaya mo tatakot ko, kaya natatakot ka kasi you are not ready, you are not prepared. Nandyan ba tayo? Nandyan po ba tayo? Amen. Sabi dito, no, buong tapang haharapin ang magandang bukas o ang muling pagbabalik ng Panginoon na ang iyong ilawan. Siguraduhin natin lahat ng mga dala-dala nating ilawan. Amen. Ay may mga ekstrang langis na nakahanda ang bawat isa sa atin upang may pagkakataon man itangki katamong sulu, uundap-undap yun. Kasi ala na yung fuel, ala na yung gas. So, meron tayong extra oil, meron tayong extrang langis para yung ilaw na yan ay hindi mapundi o hindi uundap-undap. Ano ibig sabihin nito? If tayo po lahat na nandito, no, habang naghihintay sa muling pagbabalik ng Panginoon, ang sabi daw, siguraduhin natin, amen, na ang buhay natin ay talagang andoon yung purification ng Panginoon. We are sanctified. Amen. Amen. Amen po ba? Pag sinabing purification, so kailangan po, no, talagang walang halong anumang bagay, no, sa puso natin. Lahat ng hindi galing sa Panginoon, tanggalin. Sabi mo sa tabi mo, tanggalin. Yung hindi dapat kay Lord, amen, tanggalin po yan. Yung mga bagay na nagiging hadlang yan, barrier, no, barrier sa Panginoon, wasakin po natin yan. Amen po ba? Nandyan po ba tayo? Now, ang sabi dito, malapit na akong matapos. The fire represents trials and tribulations that God allow us to test and purify His people. Amen. Katulad ni na Daniel. Nandyan po ba tayo? Amen. Inilagay sila sa urno, test of faith. Amen. In the middle of tribulation, in the middle of trials, na-conquer, na-overcome nila yun. Why? Because alam po nila, no, na yung buhay nila, yung apoy na meron sila ay nagre-represent po no, doon sa pagpapadalisay ng Panginoon sa kanilang mga buhay. Amen po ba? Makikita po natin yan, no, sa bawat test, sa bawat tribulation na ating pinagdadaanan, isipin natin lagi, amen, na yung mga bagay na yan ay mga testing ng Panginoon. Amen? At kapag, ang sabi ng Bible, kapag ang bawat pagsubok o bawat sitwasyon na pinagdadaanan natin ay nalampasan natin, may enjoy. Mas lalo pong nag-glorify ang. Alam niyo po bakit? Kasi tinayuan mo eh. Amen? Alam niyo po, kapag tayo po ay nakakaranas ng problema o anumang mga sitwasyon, amen, kapag nilakad po natin yan ng may pananampalataya at according dun sa will ng Lord, after you encounter, after nyo pong na-overcome yan, parang napakalakas mo. Amen? Parang napakalakas mo. Para harapin yung mga bagay-bagay, no, na darating pa. Pero kung yung mga pinagdadaanan, you are in the middle of testing at doon pa lang ay hindi mo alam paano, amen, umatake sa kaaway, amen, makikita mo na lang yung sarili mo dahil hindi mo alam paano, ang biyasang milag. Amen, puro na, isang timbong na nasa agad-agad, makakuha ka. Amen, kasi hindi ka marunong, ikabiyasang milag, may train. Pero kung alam mo, kung ano yung ginagawa ng kaaway sa'yo, alam mo, maanano mo depensahan yung sarili mo. Alam mo paano mo depensahin, amen, yung atake ng kaaway. Nandyan ba tayo? Amen, pero pag nasa testing ka na kasi, ayan na, no? Sasabihin na ng kaaway, di ba? Tapos sasagutin natin, wapin. Kaya yung buhay po natin, amen, so paulit-ulit po. Sino po dito yung paulit-ulit, gusto na paulit-ulit? Di ba? Wala naman po. Gusto nyo po ba laging minudo yung ulam ninyo? Wala naman, di ba? So tayo po nasa sa atin yan, amen? Yung buhay natin, kaya paulit-ulit, kasi po, hindi natin nakikita yung purpose ng Panginoon sa mga buhay natin. Amen po ba? Conclusion. Ang sabi dito, our text speak of God's love and faithfulness. Mahal po ba ng Diyos sina Shadrach and Meshach and yes. Paano po hindi niya mahal? Sinamahan pa niya sa apoy. Sinamahan pa niya sa urno. Amen po ba? Amen. Paano po masasabi na
no, yung pagmamahal ng Diyos sa kanyang mga lingkod. Even doon sa lions din, no? Sinamahan pa rin niya si Daniel. Amen po ba? Naniniwala po ba kayo sa bawat pagsubok at laban ng buhay, kasama niyo si Lord? Kasi po kung kasama natin si Lord, dapat wala nang nanghihina sa atin. No. Tama po? Kasi sinasabi nyo, kung talagang kilala natin si Lord, no, kung talagang tabi doon na yung bawat testing, alam natin, no, kaakibat niyan, talagang meron pong tawag doon na meron pong lakas na ibibigay ang Panginoon. So, sana po wala nang nadidiscourage. Sana po wala nang lumalayo sa Panginoon. Sana po wala nang nagbabackslide. Amen. So, ano po yung problema natin? Sabihin natin, isipan. Amen. Yung pag-iisip natin, bumabalik. Amen po ba? Nandyan po ba tayo? Sabi dito, our text speaks of God's love and faithfulness in purifying His people while we are waiting. Sabi dito, enabling them to draw closer to Him and experience a deeper, yun sinasabi ko kanina, a deeper relationship with Him. Amen. Pag alam mo na hindi ayaw ni Lord, amen, so, gagawin mo kasi ayaw ni Lord. Amen. Wala namang, sa atin dito, wala namang sasabi, oy, bawal yan. Alam mo yan, ikaw mismo, babawalan mo yung sarili mo doon sa ayaw ni Lord. Nandyan ba tayo? Nandyan ba tayo? So kung alam po natin na compromising po, especially po sa buhay natin tinatahak araw-araw. Now, tayo po lahat ay tumayo. Evaluate po natin yung buhay natin. Sige po, lahat tayo ay tumayo. Amen. Sige po tayo lahat ay manalangin. Thank you, Lord. Sa aspeto ng ating buhay, sa araw-araw, may mga pagkakataon ba sa mga buhay natin na nai-compromise si Lord? Nai-compromise, although na sinasabi natin na ang Diyos ang nagpo-provide sa lahat ng pangangailangan natin. But still, hindi pa rin natin maiwan-iwan the spirit of compromising. Compromising na kung saan, no? Compromising, ibig po sabihin, nako-compromise po, no? Yung mga bagay-bagay, no? Na naaayon po, hindi naaayon sa kalooban ng Panginoon. Because of the fear, because of the doubt na meron tayo. Amen po ba? At sa oras na to, katulad nitong mga lingkod ng Panginoon, sina Daniel, Meshach, Abednego, no, si Shadrach, na mga lingkod ng Diyos. Nakita natin kung paano sila nag-stand, paano nila tinayuan yung paniniwala, pananampalataya, no, nakapit nila sa Diyos. At makikita natin dito, even in their lives, even sa kanilang buhay, no, makikita natin doon na inilaban pa rin nila ang Panginoon. Now sa atin po, na nandito ngayon, even sa lahat ng mga manonood ngayon, na nasa online, no, patuloy natin deklarahan, patuloy natin hingin sa Panginoon na sa oras na to, yung tapang, no, courage, because of the Spirit of the Lord na meron sila sa kanilang mga buhay. Deklarahan natin ngayon, yung patience, no, na habang tayo ay nandito, no, naghihintay sa muling pagbabalik ng Panginoon, datnan tayo ng Lord, no, nare-refine, no, yung buhay natin, nare-refine yung buhay natin araw-araw, no, hatayaan natin, no, yung init ng ating paglilingkod, init ng ating pagmamahal sa Diyos ay hindi magbabago. I declare and decree right now, no, yung ating prayer life, I declare and decree right now, mag-overrule, mag-reign sa mga buhay natin in the name of Jesus. Allow the fire of the Holy Spirit na mag-move sa bawat isa sa atin sa oras na to in the name of Jesus. Hallelujah to the King. Allow the presence of God, no, araw-araw na makaniig natin nang sa ganon, every time that we face the giants in our lives, we know how to handle Satan sa mga buhay natin. Hallelujah to the King. Lord, sa oras na to, patuloy kong ipinagkakatiwala ang buhay ng iyong mga anak. Hayaan mo, Panginoon, na sa oras na to, Lord, habang ikaw, Panginoon, ay wala pa, hindi pa dumarating, salamat, Panginoon, sa patience. Salamat, Panginoon, sa pagtsatsaga mo, Panginoon, na hinihintay mo ang
ang bawat isa sa amin na muling manumbalik sa iyo, Panginoon. Kaya hindi ka pa dumarating. At sinabi mo sa iyong mga salita, darating ka, Panginoon, katulad ng magnanakaw. Kaya nga po, ang habilin mo sa bawat isa sa amin, we need to refine ourselves daily. Every hour, every minute of our life, Panginoon. Kami po, Panginoon, ay maglalong magsusok, Panginoon, deeper ang aming relasyon sa iyo, Panginoon, sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa oras na to. Patuloy kang kumilos, patuloy kang manguna sa buhay namin, Lord. Katagpuin mo, Panginoon, Lord, ang bawat isa sa amin. Lord Jesus, painitin mo, Panginoon, ang aming pagmamahal sa iyo. Painitin mo, Panginoon, Lord, ang aming relasyon sa iyo. Painitin mo, Panginoon, Lord, ang aming commitment sa iyo. Painitin mo, Panginoon, Lord, ang aming mga buhay, Panginoon, sa kabila ng aming mga pinagdadaanan, Panginoon, Lord. Kakapit kami, Panginoon, sa iyong mga pangako, sa iyong mga salita, Ama. Lord, maraming salamat. Lord, sa oras na to, patuloy ko rin pong dinideklara, Panginoon, Lord, in the name of Jesus, Lord. I declare right now, God, complete healing, Lord, sa buhay po ni Jasper, Lord, in the name of Jesus. Rabakanda rabashanda rebekanda roboshika raba. Rababababakanda rabashika rabababa. We entrust everything to you, Lord God. Hallelujah. Lord, I declare and decree right now, God, ikaw po ang kasama niya, Panginoon, sa oras na to. Let your presence, Lord, be moved, Lord, sa buhay po ng aming kabataan na to, Lord, in the name of Jesus, Lord. Hayaan mo, Panginoon, the light comes from you, O Jesus. Hallelujah. Let your will be done, Lord God. I declare and decree right now, Isaiah chapter 53, verse 5, O God, sa pamamagitan ng latay at sugat ng aming Panginoong Jesus, Lord. We believe, O God, yung kompletong kagalingan, Panginoon, Lord, sa kanyang katawan, mula sa loob at labas ng kanyang katawan, I declare right now, back to normal, in the name of Jesus. In the name of Jesus. Rabababakanda rabasyanda rabababa. Sharabababakanda rabashika raba. Lord, salamat, Panginoon. Lord, we entrust, O God, ang buhay po, Panginoon, ng pamilyang ito. Lord, salamat po, Panginoon. Naniniwala po kami, Panginoon. Ikaw po ang kasama nila. Ikaw ang gagalaw. Ikaw ang kikilos, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Lord, maraming salamat po sa oras na to, Ama. Patuloy po namin, Lord, ibinabalik ang lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat at pagdakila sa matamis at pangalan lamang ng aming Panginoong Jesus, at ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Hallelujah.